Kinben Book 6, Chapter 99. Nang imulat ni Ricky ang kanyang mga mata ay napahikab agad siya at napatingin sa relos na suot niya. 5:30 na nga ng hapon at nang marahan siyang lumibot ng tingin ay nakita niya si Sir Mover na nakaupo sa harapan ng working table ng kanilang room. Bukas ang laptop na dala nito at mukhang abala sa kung anong bagay roon dahil may suot itong salamin sa mata. Ilang sandali pa nga ay nakarinig siya ng pagbukas ng pinto sa kabila mula sa CR at lumabas nga roon si Shaquille na mukhang naligo. Iniunat nga ni Ricky ang kanyang mga braso at paa at pagkatapos noon ay bumangon na siya. Marahan pa nga niyang ginalaw-galaw ang kanyang leeg at minasahe ang kanyang sentido. Ilang oras din daw siyang nakatulog at makikita ring napasulyap sa kanya si Sir Mover nang makitang siya ay gising na. Bumati naman sa kanya si Shaquille at si Mover naman ay nagsalita tungkol sa pag-alis ni Baron kanina. Tulog ka kanina pero parang gusto ka yatang isama ng mga iyon. Mamasyal, sabi nga ni Mover. Kayo sir, bakit hindi kayo sumama? Tanong nga ni Ricky na pumunta ka agad sa kanyang gamit para kumuha ng damit dahil maliligo rin daw siya. May inaayos ako ng mga file sa businesses ko at baka hindi ko ito magawa kapag nag-start na ang laro natin sa isang araw. May sked ba sir ng laro ngayon sa venue? Tanong nga ni Ricky. Bukas pa, Davao City versus Cagayan de Oro City. Tapos ang second game ay Manila Gamers against Zamboanga Reapers. Parang wala sir sa sked natin ng Zamboanga Reapers. Sabi pa nga ni Mendez dahil sa pagkakaalam niya ay may 4 na teams ang galing dito sa Mindanao region. Baka sakala pa natin sila makalaban or sa ibang venue. Sagot na lang ni Mover at si Ricky naman ay pumasok na sa loob ng CR para maligo. Makikita naman nga si Shaquille na pumunta sa may bintana at sumilip sa labas. Sayang, tulog ka kanina. Nakasama ka sana sa mga kuya baron mo. Sabi nga ni Mover na makikitang mabilis na pumipindot ang daliri sa keyboard ng kanyang laptop. May chat nga po sa akin kanina. Maaga po kasi akong gumising kanina kasi galing po kaming polo ni Kuya Marky. Hindi naman ako ganoong nakatulog sa biyahe kasi gusto kong makita ang mga daraanan natin. Kasi po first time kong makakarating dito. Sabi pa nga ni Shaquille at si Mover ay makikitang nag-save na ng file na kanyang ginawa. Parang business reports iyon. Nga pala, nakausap ko si Marky. At college ka na pala dapat, tama? Tanong nga ni Mover na makikitang tinanggal muna ang salamin niya sa mata. Tumango si Shaquille. Opo, pero parang gusto ko na lang pong mag-basketball. May ngiting wika nga ng batang iyon. Hindi siya nakapasok ng kolehiyo kasi hindi kaya ng pamilya niya at nang makapasok siya sa Pola Monsters noong isang taon ay naisip niyang mag-ipon para sa pag-aaral niya kaso nang mapasama siya sa Calapan City, Blue Phoenix ay parang naisip niyang baka mag-focus na lang siya sa sports na ito. Gusto mo bang mag-aral pero makakapag-basketball ka pa rin? Seryosong tanungan ni Mover at si Shaquille ay napaseryoso rin nang marinig iyon. Po, pwede po ba iyon? Yap, if gusto mo, I can do that para sa iyo. Mag-aral ka. At the same time ay member ka pa rin ng team. Pero hindi ito ngayong season, baka next year. So gusto mo ba? May ngiting tanungan ni Mover at marahang napalunok si Shaquille. Nakaramdam siya ng hiya at iniisip niya kung paano iyon mangyayari. Gusto ko po sana sir kaso hindi ko po alam kung kaya kong pagsabayin. Kaya mo? Iyon ay kung gusto mo talaga. Ako ang bahala. Part ito ng incentives mo. Lalo pat bata ka pa. Iba pa rin ang nakapagtapos. I mean, you have the opportunity to have it. So ikaw, gusto mo ba? Alok nga ni Mover at si Shaquille ay marahang napangiti sa tuwa. Sir, marami pong salamat. Gusto ko po. Sabi nga ni Shaquille na parang nangingiyak dahil ang bait daw ni Sir Mover. Mag-thank you ka rin sa Kuya Marky mo dahil siya ang nag-open sa akin ito bago tayo magpunta rito sa Jensen. Pero galingan mo rin sa basketball ngayong season. Ipakita mo sa amin ang pure potential mo kapag nabibigyan ka ng playing time. Ikaw ang pinakabata sa team, so ikaw ang magkakaroon ng mas magandang experience in the future. Hindi man sa team natin ngayon, pero para sa karir mo bilang basketball player. Wika pa nga ni Mover at makikitang bumukas na nga ang pinto ng CR ng kanilang room. Lumabas na nga roon si Ricky at nagpunta sa damit niyang pambihis. Makikita ngang sinuot nito ang isang maroon shirt at white shorts. Aalis ka? Tanong nga ni Mover agad dito. Oo sir, pasyal.
Sama ka? Ikaw, Shaq. Gusto mong sumama? Sa Webes pa ang game natin. Tapos bukas pa ng hapon ang laro sa venue. Kaya mamasyal muna tayo. Maingiting wika nga ni Ricky at tumango naman si Mover. Si Shaquille na lang ang isama mo. Sabi nga ni Mover dahil baka sina Sir Isaiah ang kanyang yayain mamaya. Sige po kuya, sasama ako. Magpapalit na rin ako ng damit. Sabi nga agad ni Shaquille na parang na-excite na lumabas. Sige, magpapaalam na rin ako kay coach. Sabi nga ni Ricky na parang napangiti ng pilit dahil hindi siya nagpapaalam noong nakaraan. Lumabas nga muna siya ng room habang si Shaquille naman ay mabilis na nagbihis. Pants at loose shirt na may unil na apelyido sa likuran ang suot niya. Idol mo ba si Unil? Tanong nga agad ni Mover nang makita iyon. Tumango naman agad si Shaquille. Malaki ang katawan mo. Kayang-kaya mong dominahin ang ilalim ng basket. Basta hindi ka mag-hesitate sa mga makakatapat mo. Sabi ni Marky sa akin ay bata ka sa pangingisda kaya maganda ang hulma ng katawan mo. Kailangan magamit mo iyan dahil siguradong matutuwa ka sa kalalabasan. Suhestyon nga ni Mover at napangiti naman si Shaquille dahil ito rin ang sabi sa kanya ng Kuya Marlon niya. Sa edad mong 20, makapal na kagad ang katawan mo. Hindi ka dapat nagpapatalo sa mga nakakatapat mo, lalo na't kita mong mas malaki ka. Kumatok nga si Ricky sa pinto ng kanilang room at binuksan niyon. Ox na, sabi nga niya at si Shaquille naman ay lumabas na kaagad. Nagpaalam na nga ang dalawa kay Mover na tumango naman din. Habang naglalakad nga ang dalawa ay napapangiti na lang si Ricky. Nagmukha lalo akong maliit, ikaw ang kasabay ko. Pabiro niyang wika at marahan namang napatawa si Shaquille. Saan tayo kuya pupunta? Pumunta muna tayo sa Bernabe Coliseum, iyong venue ng ating paglalaruan. Sabi nga ni Ricky at napatanong nga siya kay Shaq kung may court ba raw ng basketball dito sa hotel na tinigilan nila. Tanong natin mamaya kay na Sir Mover, sagot ni Shaquille. Saan kaya nagpunta ang mga iyon? Pero mas mabuting tayo na lang muna. Mga siraulo pa naman ang mga iyon. Sabi nga ni Ricky na ang tinutukoy ay sina Baron. Paglabas nga nila ay agad na tiningnan ni Ricky ang kanyang phone para sa mapa. Dito tayo, sabi nga niya at habang naglalakad nga sila ay makikita ang pagtingin ng mga nakakasalubong nila kay Shaquille. Nangingibabaw kasi ang taas nito at si Ricky nga ay marahang napangiti na lang sa isip dahil dito. Habang naglalakad nga sila ay natanaw na nila ang kanilang destinasyon. Tumawid nga kaagad sila at sa pagdating nila sa lugar ay napakuha kaagad ng picture si Shaquille. Akin na, pipicturan kita. Sabi nga agad ni Ricky at si Shaq naman ay marahang nahiya pero ayos na rin daw dahil magkakaroon siya ng magandang kuha. Makalipas nga ang ilang picturan ay naglakad na sila papunta sa main building. Kagaya kanina sa daanan, pinagtitingin na naman si Shaq ng mga tao. Ang tangkad, sabi nga noong isang nakasalubong nila. Anong team kaya iyan? Tanong pa noong isa. Pag-akyat nila sa may hagdanan ay bigla namang may lumabas na grupo ng mga malalaking kalalakihan sa exit door ng Coliseum. Nakasuot ang mga ito ng simpleng shirt at pants. May iba ring naka-shorts pero sa datingan ng mga ito ay sigurado si Ricky na mga basketball player ang mga ito. Ang mga iyon nga ay unang napansin si Shaquille. Talagang agaw atensyon ng batang ito sa mga narito. Sa paglabas nga ng pinakahuling lalaki ay napalingon din siya kina Ricky at nang makita niya si Mendez ay marahan siyang napangiti. Naglakad agad ito papunta sa ace player ng Kalapan at sa pagdating niya sa harapan nito ay makikita nga ang malakas na dating ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagtikas niya ng tayo. Pinagmasdan din niya si Mendez na parang wala lang. Si Shaquille naman ay nakaramdam ng kaba dahil sumunod dito ang mga kasamahan nito, ang lalaking tao ng mga ito at parang lalamunin daw sila ng buhay. Si Ricky naman ay marahang napangiti ng pagmasdan ng ace player ng Davao City na si Alvin Solis, best shooter ng Maharlika League. Sabi nga ni Mendez at marahang napangiti naman si Solis. Sa kabila noon ay naalala pa rin ni Alvin Solis ang magandang shooting form ng kaharap niya ngayon. Sabi nga nila, by the way, for formality, Alvin Solis. Seryosong winika ni Solis na makikita nga ang talim ng tingin kay Mendez nang iangat niya ang kanyang kanang palad para makipagkamay rito. Ricky Mendez, sagot naman ni Ricky at tinanggap niya ang pakikipagkamay ni Solis. Kasunod ng pagkakamay ng dalawa yung pagngisi ni Solis at pagseryoso ni Ricky.
Pinisil ni Solis ang palad ni Mendez ng biglaan. Napaseryoso nga lalo si Ricky at tumingin sa nasa harapan niya. Sira ulo ito ah. Sabi nga ni Mendez sa kanyang sarili at nang pipilit siyang lumaban ay lalong lumakas ang kapit ni Solis sa kanya. Lalaban ka? Mas malaki ang palad ko. Sabi nga ni Solis sa isip at ang mga players niya mula sa likuran ay marahang napatawa dahil nakikita nila ang reaksyon ni Mendez sa mukha. Hinila na nga lang ni Mendez ang kamay niya at bigla namang bumitaw si Solis. Napakuyom agad si Mendez dahil sa ginawa ni Solis pero sumagi pa rin sa isip niya na wala siya sa kanyang balwarte. Ayos, magkita na lang tayo sa loob ng court. Sabi nga ni Mendez na marahang napahaplos sa kanyang kanang palad. Sige, sa Sabado pa ang laro natin. Galingan mo, uulan ng bola sa laro natin. Sabi nga ni Solis at wala raw sa bokabularyo nito ang basta makipagmabutihan sa mga basketball player na hindi niya kilala sa personal. Lalo na nga kung hindi taga Mindanao. Sige, para makita ko naman na hindi lang sa pagpisil ng palad malakas ang kamay mo. Sagot ni Mendez na ikinaseryoso ni Shaquille. Pakiramdam kasi niya ay ibang tao si Mendez na kasama niya ngayon. Parang hindi ito yung mabait niyang Kuya Ricky. Dahil parang handa nitong patulan ng Solis na ito na hamak na mas malaki rito. Ayos kang sumagot ah. Tayo na siya sa loob. Sabi naman ni Ricky na naglakad na palayo. Hindi na siya nag-react pa kay Solis at makikita na nga lang ang paghinga niya ng malalim. Si Shaquille naman ay nakaramdam ng kaba kanina. Pero mabuti na lang daw at walang nangyaring hindi maganda. Sira ulo yung si Solis ah. Pinisil ang kamay ko. Sabi nga ni Mendez na makikitang hinahaplos-haplos pa ang kanyang kanang kamay. Pumasok na nga sila sa loob ng Coliseum at manghang-mangha sila sa ganda ng loob. Tama nga ang nabasa ni Ricky na ito ang unang beses na gagamitin ito sa isang national basketball game. Nilibot nga nila ang lugar mula sa audience area hanggang sa ibaba. Si Shaquille nga ay marami na namang pictures ang naisave sa kanyang phone. Sa paglalakad nga nila sa kabilang audience area ay nakakita naman bigla sila ng isang lalaki na nakahiga at tila natutulog. Dahan-dahan na lang silang lumakad para hindi iyon maabala. Kaso si Shaquille ay nagulat nang biglang bumangon iyon. Humikab iyon, tumingin sa malayo at pagkatapos ay nagpunas ng mukha gamit ang palad. Anong oras na ba? Bakit wala pa ang mga teammates ko? May practice dapat kami ngayon ah. Anong araw ba ngayon? Wika pa nga noon na makikitang magulo ang buhok at mukhang hindi pa naliligo. Ito naman ay kung pagmamasdan lang ito. Napatingin nga siya sa matangkad na si Shaquille. Akala ko si Prex, hindi pala. Sabi nga ng lalaki at napatingin din siya sa maliit na batang kasama ng matangkad na iyon. Tumayo nga rin ang lalaking iyon at dito na nga napaseryoso ang dalawa dahil parang isang tore ito. Ang tangkad. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay ang sentro ng Gensan. Sambit nga ni Ricky at si Shaquille naman ay napalunok dahil pakiramdam niya ay mas matangkad ito sa kanya. Oo, ako nga ang sentro ng Gensan, Totoy. Sabi nga niya na ang tingin pa rin kay Ricky ay isang bata. Ikaw, magta-try out ka ba para sa team natin? Kaso baka sa isang taon na lang. Tamang-tama kasi magpapahinga na ako sa basketball. Ako na kasi ang pinakamatanda sa team. Kaya need ko na ng successor. Samahan mo si Prex. Okay lang ba iyon, big boy? Siya ay ang 36 years old na center ng Gensan. Ang 7-footer na si Jen Santos at ang team captain nila. Sabi nga ni Ricky at napatingin nga sa kanya ang malaking tao na iyon. Aba, ang dami mong nalalaman, Totoy ah. Natatawang wika na nga lang ni Jen na mas kilala sa tawag na Big Jen dito sa lugar nila. Ito rin ang legendary Mindanao Center na ilang beses nang binansagang best center ng Mindanao League noong nasa 20s ito. Wala nga lang akong dalang ballpen kung magpapa-autograph ka. May ngiting wika pa nga nito. At si Shaquille naman ay marahang napakuyom dahil pakiramdam niya ay nakakaramdam siya ng nakakatakot na datingan mula rito. Pakiramdam niya ay lalamunin siya ng buo nito kapag tinapatan siya nito sa loob ng court. 36 na ba talaga ito? Parang hindi pa, kuya. Sabi nga ni Shaquille at napatawa naman bigla ang lalaking iyon. 36 na.
soon to be 37. Gusto ba ninyong i-share ko ang secret ko para ma-maintain ang ganitong pisikalidad kahit malapit ng mag-40? Biglang wika nga nito na agad na umupo. Kasunod nga rin noon ay ang pagpasok ng isang grupo ng mga kalalakihan sa entrance ng court sa ibaba. Ito na nga ay ang mga players ng General Santos City Fishers. Magandang araw. Para sa mga gustong magbasa rin ng advanced chapters dito sa YouTube channel natin, mayroon din tayong available para sa inyo. Pindutin lang ninyo ang join button na makikita ninyo sa channel at magkakaroon kayo ng tatlong choices. 25 pesos, 49 pesos at 199 pesos. Ang dami ng chapters na inyong mababasa ay nakadepende sa presyo na inyong pipiliin. Maraming salamat.